Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pagpapatuloy po natin ang ating serye ng mga aralin, ng mga kapahayagan, ng mga mananang kapahayagan sa mga sandaling ito. At siya nga pala, binabati ko kayong lahat sa lahat ng mga bagong mga anak ng Diyos na bagong nakapasok sa kanyang banal na kaharian sa pamamagitan ng pagsisisi at sa pamamagitan ng kanilang unang hakbang ng pananampalataya na walang iba kundi ang bautismo sa pangalan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. At ganoon din naman sa lahat ng mga anak ng Diyos na ngayon ay nasa loob na ng kaharian na lumalakad sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban at lumalago sa kanilang lalakad na ito, na spiritual, sa kanilang kitbog at tamayong. At sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang ating mga aralin sa mga serye patungkol sa kaligtasan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang dati na ninyong narinig sa akin mula't mula pa, yung pamantayan ng tunay na kaligtasan. Sa ating panahon ngayon, ipinadala ang hinirang na anak ng Diyos upang magbigay ng kaliwanagan sa sangkatauhan patungkol sa tunay na kaligtasan. Inalis tayo sa church age at ngayon nasa kingdom age na tayo. Simulang April 13, 2005, ang pasimula ng tunay na opisyal na pagpapasimula ng Kingdom Age sa ilalim ng pamamahala ng kanyang hinirang na anak. Alam niyo mga kapatid, bakit inalis ang kaharian sa Church Age at sa Jewish Age? Ang dahilan ay ng dahilan sa hindi sila nakapagdala ng bungang kinakailangan na hinihingi ng Ama sa kanila, kaya tinalis ang pagtitiwala sa kanila at narito ako tinawag upang pasimulan ang kanyang kaharian dito sa lupa na hindi nakikita at ipinadala sa akin ang mensahe ng tunay na pamantayan ng kaligtasan. Unang-una, sa akin ipinahayag ang mga bagay na ito at ang Ama ay nasusuklam sa mga nagkukunwaring mga anak niya, nagkukunwaring nakakilala sa Kanya, ngunit hindi naman pala tunay ang kanilang pananampalataya dahil sa ito'y hindi dumaan sa proseso ng pagsisisi. At alam ninyo kung ano yung pagsisisi, ano yung pagsuko ng ating sariling kalooban. Yun ang susi ng tunay na kaligtasan. Bakit mga kapatid? Sapagkat unang-una, ang kasalanan ng tao na ipinaliwanag ko na sa inyo sa mula't mula pa ay walang iba kundi ang pagsunod sa ating sariling kagustuhan o kalooban. Pasimula ito sa Garden of Eden na ang tao tinuruang sumuway ni Satanas. Pagsabi ng Amang, huwag kang kumain sa mga bunga sa puno ng halamang ito nasa kaligitnaan ng hardin ng Eden. Ang puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. At sinabi ni Satanas, hindi ka mamamatay kundi magiging Diyos kang katulad niya. Doon mga kapatid, nang sumuway ang tao, nagpasimula ng nahiwalay siya sa Diyos at hindi na niya narinig, lalong-lalo na ganapin ang kanyang mga salita sapagkat siya ay pinaalis na sa kanyang kinalalagyan at kinaroroonan. At dito, makikita natin ngayon sa church age na panahon ng church age, ganito rin ang ating nakitang nangyari ng mga tao, kilala nilang pangalan lang ng ating dakilang Diyos, nagkukunwari pa ngang kilala ang kanyang mga salita,
Pero hindi naman itinuturo ang mga bagay na ito dahil sila'y salat sa kaliwanagan ng dahilan sa ito'y hindi ipinagkatiwala at pinagkaloob sa kanila. At kung ipinagkatiwala man, sila ay nabigo na gawin ito at itinago ang tunay na katotohanan na dapat maghatid sa tao sa kanyang tunay na kaligtasan. Dito ngayon ay ine-emphasize kong mabuti sa inyo na ito ang pinakamahalagang hakbang para sa pagpapasimula pa lamang ng inyong pananampalataya, alam ninyong kayo'y nasa tunay na katuwiran. Sinabi ng Ama sa Mateo 7:21, hindi ang lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Ang mga gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Dito makita natin, napakarami ng mga na-disqualified na mga taong tumatawag sa kanyang pangalan, gumagawa pa nga ng iba't ibang mga bagay ng ministeryo, ngunit sila ay ikinaila ng ating Amang makapangyarihan nang sinabi niyang, hindi kayo papasok kundi nyo gaganapin ang mga kautusan ko, kundi nyo gaganapin ang aking kalooban. So ito'y isang prinsipyo sa paglalakad ng isang tunay na anak ng Diyos na nakapagsisi, na hindi na natin kinoconsider ang ating sarili kung ano yung ating kagustuhan, kundi palagi ang nasa ating spirito, puso at isip ay kung ano ang kagustuhan ng Ama, iyon ang ating mahigpit na susundin sa ating buhay. At ito ang magpapalago sa atin hanggang sa tayo'y maging tunay na mga pinili, hinirang na mga anak ng Diyos na gaganap sa kanyang kalooban dito sa lupa. So, ang mga tradisyon at katuruan ng mga relihiyon at denominasyon ay tunay na salungat sa batayan ng kaligtasan ito. Tingnan ninyo yung churches, bakit tinalis ng Ama sa kanila ang kaharian? Sapagkat isinantabi nila ang bagay na ito at hindi pinawalang bali nila, pinawalang halaga nila, ang bagay na ito, isinantabi nila ito at gumawa sila ng kanilang sariling daan na pagka nakilala mo siya, ang kanilang sariling pamantayan at kalooban, ang sinunod nila na hindi sumunod sa tunay na paraan ng Ama upang ang tao ay maging tunay na anak niya na magmamana sa lahat ng bagay. Kaya yung mga faction ng relihiyon at denominasyon, ito na ang pasimula ng tinatawag na confusion ng Babylonia na tinatawag na ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ano yun, mga kapatid? Ito yung sistema na naglalayong itaas ang kalooban ng tao at itabi ang kalooban ng Diyos. Ito, mababasa natin sa pagpapatuloy natin sa Mateo 7:22 hanggang 23. At sinabi niya rito, marami ang nangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Mga katwiran ito ng tao na ginagawa yung ministeryo ng kanilang mga denominasyon at relihiyon. At ito yung naging katwiran nila upang sila makapasok sa karya ng langit. Ngunit, sinabi niya sa Mateo 7:23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Masakit yun, mga kapatid, na ginawa mo ng lahat ng ministeryo, na inihanay mo dito sa kanyang harapan, nagpalayas ng demonyo, nagsipanghula sa kanyang pangalan,
Sa kanyang pangalan, nagsigawa ng maraming gawang makapangyarihan. Ngayon, mahilig ang tao sa mga physical na mga ministeryong tulad ng healing. Naririnig nga natin, may mga healing priest, may mga healing ministers, na pagka dinapuhan ka ng kanilang kamay, gagaling ka, dumarami yung kanilang mga tagasunod, marami ang sumusunod sa mga bagay na ito, bilib na bilib. Sa Amerika nga, mga malalaking ministeryo ngayon ng healing, makikita mo, hindi pa man dumadampi ang kamay nung ministro, mga kapatid, tumotomba na yung tao. At napakarami ng pumapalakpak, napakarami ng mga bumibilib sa mga bagay na ito na tila baga talagang nandoon ang Panginoon. Ganon din yung mga iba nakagagawa ng mga malalaking kababalaghan, makapangyarihang mga gawa, paggawa ng malalaking mga building, mga cathedrals, mga malalaking bahay-sambahan, kahit anong gusto lang gawin, nagagawa, ang yayaman, mga kapatid, at pagkatapos charitable works naman, naku, hindi mo mapapantayan sapagkat nagiginis pa nga dahil sa mga makapangyarihang gawang ganito. Ngunit, pag inihanay mo itong katuwirang ito upang ikaw ay maliligtas, isang araw ang Ama itatakwil kanya at sasabihin, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Pahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ano yun, mga kapatid? Biro mo, hindi mo sinuri yung mga pinanghawakan mong mga doktrinang tulad ng Holy One, pinalitan mo ng Holy Three. Ito namang isa, ipinagkaila yung John 1:1, John 1:14, at ang Matthew 1:18 to 21, na ang berbo ay Diyos at ang berbong Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagsasabing siya'y tao lamang. Antikristo, mga kapatid, ang lumalaban, kumakalaban, tumatabon, tumatakip, at tinatago at pinapalitan ang mga salita ng Diyos. Kaya isang araw tatayo sila at itatakwil sila ng ating makapangyarihang Ama at sasabihin, sino kayo? Magpakailanman hindi ko kayo nakilala. Kita na natin, mga kapatid, maliwanag ito na pagtuturo dahil ako ngayong siyang kanyang manifestasyon dito sa lupa, ang siyang witness ng mga bagay na ito. Ako'y saksi sa mga bagay na ito. Hindi yung saksing programa. Ito, ang anak ng Diyos, ang siyang saksi sa mga aral at turong ito, nagpalago ng kanilang sarili, ginamit ang kanyang pangalan, tapos ihahanay ang kanilang mga katwiran at sasabihin, papasukin mo kami dahil dito. Pero masakit talaga pakinggan ang sasabihin ng Ama sa kanila at sasabihin, lumayo kayo sa akin. Sino kayo? Hindi ko kayo nangakilala. Kailanman ang mga katwirang ganon ay hindi katanggap-tanggap sa kanyang harapan sapagkat sinabi na nga niya, ang gumaganap, ang sumusunod lamang ang papasok sa kaharian ng langit. Kaya't may mga salita pa nga ang Ama dito na siya ring nagkatawang taong nakakita ng mga bagay na ginagawa ng taong tila baga pagkukunwaring nakakakilala sa Diyos. Ngunit makita ninyo ang mga taong ganito, malapit ang kanilang mga bibig, ngunit napakalayo ng kanilang mga puso. Sa church age, mga kapatid, iniwan sila. Sa Jewish age, iniwan sila. Kinuha ang karya ng Diyos sa kanila ng dahilan sa mga pag-uugaling ganito na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Mababasa natin ito sa sinabi ng Ama sa Marcos Kapitulo 7, 6 hanggang 9. Ito ang sinasabi, basahin natin.
At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Lilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Napakaliwanag nito, mga kapatid. Mabuti, sabi niya, ang pagkaulan ni Isaiah sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Paano naging malayo ang puso nila? Malapit naman ang bibig nila. Sinabi niyang, pag ganito kayo, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. Bakit? Nagalit ang Ama sa kanila, sinaway sila. Sinabi niya na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Itinataas ang kalooban ng tao, pagkatapos ano pang ginawa? Verse 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Di ba ito ang sinabi ko, mga kapatid, na itinataas ang aral, utos, kalooban ng tao, pagkatapos ang sa Diyos na nababasa mo na, itinatabi nila, nilisan nila. Nilisan mo yung Holy One, palitan mo ng Holy Three, at kung ano-ano pa idaragdag mo. Nilisan mo yung John 1:1, John 1:14, tapos sasabihin mong siya'y tao lamang. Yan ang mga example lamang, napakarami pa, mga kapatid, dyan ng mga katwirang ganitong naglalayong itaas ang kalooban, kagustuhan, utos ng tao, tapos nilisan, itinabi ang kalooban ng ating dakilang Ama. Dito, maliwanag, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong salit-saling sabi. Biro ninyo, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi ba nila nababasa ang mga bagay na ito? Bakit nila ipinagpapatuloy ang pagsuway sa Kanya na hanggang sa sila'y iniwan at tinawag silang mga mapagpaimbabaw? Tinataas ninyo ang utos, pinanghahawakan yung utos, salit-saling sabi ng tao. Yung Holy Three na yan, Holy Trinity na yan, salit-saling sabi ng tao yan eh. Mula sa 325 AD, panahon pa ni Athanasius, ni Constantino the Great, isang paganong emperador ang siyang lumikha ng mga bagay na ito. Pagkatapos itong pinanghahawakan, yung Holy One, panahon pa ni Abraham yan, panahon pa ni Moses yan. Deuteronomy chapter 6, mababasa mo yan, verse 9. Israel, ang Panginoon mong Diyos ay isang Diyos. Tapos sasabihin, tatlo sila. Salit-saling sabi, mga kapatid, ang pinanghawakan, itinabi ang mga bagay ng Diyos. Kaya dumating ang makapangyarihang Ama dito, nakita niya ang mga bagay na ito. Ngayon ako'y dumating bilang hinirang ng anak ng Diyos, na-produce niyang anak. Nakita ko rin ang mga bagay na ito. Kaya tamang-tamang sinabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 3. Ito naman ang ating mababasa riyan. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumaki na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan, nakita ko yan, mga kapatid. Si Pablo, nakita rin niya. Ang Pablong si apostol na si Pablo. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam sa katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ito, maliwanag pa rin sa sikat ng araw.
nagsusumakit itayo ang sariling kanila, hindi nila kilalang katuwiran ng Diyos, hindi sila nangapasakop dito, gumawa ngayon sila ng kanilang sariling mga batas, alituntunin ayon sa kanila. Talagang ito, purong serpensi dito. Mas puro pa ito sa kape puro na serpensid. Sinabi rito, sa hindi nila pagkaalam sa katuwiran ng Diyos, nagsusumakit na itayo ang kanilang sarili. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ito yung sinasabi ko kaninang, naglalayong palaging itayo ang kalooban ng tao. Itabi ang kalooban ng Diyos. O kaya tabunan, takpan, baluktutin, o palitan ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos itayo ang kanila. Gumagawa sila ng sariling mga batas nila. Pagkatapos ito ang kanilang mga pinagsusunod, mga kapatid. Ano ang sinabi ng Ama sa kanila na ganon ang mga pag-uugali, ganon ang ginagawa sa church age lalo na? Isa lang, magagsisi kayo. Bago kayo makapasok sa karya ng langit, huwag ninyong gamitin yung mga ministeryong ginagawa nyo. Nangagpalayas ng demonyo, nangagsalita ng mga wika, gumawa ng mga makapangyarihang gawa. Hindi tatanggapin yan. Walang tatanggapin ni isa man yan. Gusto nyo makapasok sa karya ng langit, tulad ng mga anak ng Diyos na tunay, nakikinig sa boses ng kanyang hinirang na anak, mangagsisi kayo. Ganito rin ang mensahe kong tulad ng mensahe ng aking dakilang Ama, ang ating Panginoong Kristo sa Lucas 13:3. Sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat ng gayon ding paraan. Walang ibang paraan magsisi. Anong pagsisisi? Hindi ko na gagawin ang kalooban ko, Ama. Ang kalooban mo na ang gagawin ko. Pag nagsisi ka, anong gagawin mo? Wala na po ang Holy Trinity. Balik na ako sa Holy One. Wala na po yung J, tao lamang. Babalik na po ako maniniwalang kayo ang berbo, ang Diyos, nagkatawang tao, etc., etc. Marami pa. Yan, babalik ka na ngayon sa kanyang dakilang kalooban. Lalakad ka na sa mga sinabi niya. Magiging isa ka ng tunay na anak ng Diyos na sumuko na sa kanyang sariling kagustuhan. Ang kanyang mga salita katulad na kita. Di magsasama na tayo, pareho ng balahibo natin, pareho na tayong tupa, hindi nagtutupa-tupahan, kundi tupang tunay. Pag ikaw nagtutupa-tupahan ka, pagkatapos ang balahibo mo ay iba, paglingon mo sa Ama, sasabihin niya sa'yo, hindi ka tupa, kambing ka, dito ka sa kabila. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, makikilala natin ang ating sarili. Ano ang nakakapaiba sa mga kingdom citizens at sa mga membro lamang ng relihiyon na tinatawag ang kanilang mga sariling Kristiyano? Ano? Yung pagsunod natin. Bago tayo nabigyan ng Espiritu ng pagsunod, ano ang ating ginawa? Sumuko tayo, nagsisi tayo, pumasok tayo sa kasunduan na tayo ay gagawa sa kanyang dakilang kalooban anuman ang mangyari. Tingnan ninyo, kayong mga nakapagsisi na, kayong mga pumasok na sa kasunduan, hindi pa sapat yung sinabi ninyo yun eh. Hindi pa sapat nga na kayo'y nabautismuhan. Susubukan pa rin tayo sa ating paglago. Kailangan hindi tayo bata sa pagkakilala. Tayo kailangang lumago. Tayo kailangang magpatotoo sa ating commitment. Talaga bang tunay ka? Kung tunay ka, dadaan ka sa apoy ng kapagsubukan upang makita na ang iyong pag-alay, commitment, dedication, totoong-totoo sa harap ng ating makapangyarihang Ama. Dito na masusubukan ang mga bagay na itong kung sino ka sa kanyang harapan ay makikilala mo na ang iyong sarili. Kung sa mga panahon ng apoy at kapagsubukang ito, ikaw ba at ang iyong confession, ang iyong commitment at dedication ay tunay bang ginintuan? Ihihiwalay ng Ama yung hindi totoo kahit na nakapagsisi na.
kahit na nabautismo na. Pasok tayo ngayon. Kaya sinabi ng apostol na si Pedro, kung sa mga matuwid, napakahirap maligtas, saan hahanapin ang mga makasalanan at ang hindi sumusunod sa kanyang kalooban? Kung tayo na nagsisi na, lumalakad na, hindi pwedeng manatiling bata sa pagkakilala sa Kanya. Dapat mapunan natin ang ating kaalaman, karunungan, at ang ating pagkakilala sa Kanya. Maging ganap. Kung hindi, babagsak din tayo sapagkat ang commitment natin masusunog. Dadaan ka sa apoy. At ang apoy na ito ang susubok kung sino at ano ang iyong commitment at dedication sa Kanyang harapan. Mababasa natin to sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 15. Ito ang sinasabi, mga kapatid. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang naglagay na ito'y si Jesucristo. Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay nananatili na kanilang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Dito, mga kapatid, hindi naintindihan ng marami ito nung nasa church age pa. Kaya, pagka ito'y binasa mo, o kaya ipinangaral sa iyo, hindi tumatago sa puso dahil ito'y hindi naging fulfillment sa buhay ng mga nagkukunwaring kilala nila ang Panginoong Diyos. Hindi naman sinusunod. Pero sa atin ngayon, sa Kingdom Age, maliwanag na maliwanag ito na hindi mananatiling tatanggapin lamang ng Ama yung sinabi mo. Na sa panahon ng iyong kitbog, sasabihin mong, Ama, tinatanggap ko na iyong kalooban, mula ngayon, ako'y susunod na sa iyong kagustuhan at kalooban, susunod ako sa inyong kalooban, anuman ang mangyari. My heart is fixed, my mind is made up. Hindi pa sapat yung sinabi mo. Kasi kahit sino pwedeng magsabi nun. Pero ngayon, susubukan tayo kung ano ang ating confession. Ginintuan ba yon o otherwise, ito'y makikilala. Sapagkat sinabi niyang, mag-ingat tayo sa ating pagtatayo sa pinagsasaligan, sa foundation. Sinabi niya rito, kung sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ito ng ginto, pilak, malagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag, at apoy na rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung anong yaon. Anong ibig sabihin nito? Kung ang confession mo, dedication mo, ginintuan o mahalagang bato, susubukan ng apoy yun. Dadaan ka sa apoy ng kapagsubukan. Kung ano ang iyong confession, kahoy ba ito, tuyong dayami? Pagka kahoy at tuyong dayami, ibig sabihin, mababaw ka. Ay ibig sabihin, pag dumaan ka ng init ng kapagsubukan, masusunog ka. Pero kung ginintuan, totoo ang puso mo, sincero ka, at ikaw ay tunay na sumusunod sa Ama, anumang apoy ang dumaan sa iyo, hindi ka matutunaw,
o hindi ka mawawala, ikaw ay lalong dadalisay. Huwag kang mag-alala sa mga kapagsubukan sa apoy na darating. Ito'y ihahayag sa pamamagitan ng apoy at apoy din ang susubok sa gawa ng bawat isa. Kung ang gawa mo ay manatili na itinayo sa ibabaw ng pinagsasaligan, tatanggap ka ng kagantihan. Ngunit kung hindi, ay naku, wala kang ligtas pa rin. Kung gusto mong maligtas, apoy pa rin ang susubok sa iyo. Ano yung mga bagay ng apoy na sinasabi rito? Talaga bang ito'y apoy na ginagamit natin sa kalan? Hindi, mga kapatid. Ito ang uri ng mga apoy na iyong daraanan. Mga pagsubok, mga pag-uusig, at kung ano pang kahirapan. Ito'y inihanay ni Pablo sa Roma 8:35 hanggang 39. Pakinggan naman natin. O Pastor, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? O ang kapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaon sa atin ay umiibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Maliwanag, mga kapatid, ito yung mga apoy ng kapagsubukang dadalaw sa iyo. Sino ang sinabi niya rito pwedeng maghiwalay sa iyo sa Kanya? Yung makapagsusunog sa iyo? May tendency masunog ka kung di ka totoo. Sinabi niya rito, kapighatian, kahapisan, mga pag-uusig, kagutom, kahubaran, ang panganib, tabak, lahat ng ito. Dadaanan mo. Kuminsan, baka mag-alay ka pa ng buhay mo. Gaya ng nasusulat, kami pinapatay sa buong araw. Kami na bilang na parang mga tupa sa patayan. Pero sinabi niya rito, hindi ang mga ito makapaghihiwalay sa tunay. Hindi ito, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, ng apoy, higit pa tayo sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Pag totoo ka, ginto ka, ginintuan ng iyong confession of faith o yung iyong pangako na sumunod, ang panata mong sumunod sa kanyang kalooban, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, kamatayan man, o buhay man, anghel man, pamunuan man, mga bagay ng kasalukuyan, mga bagay na darating, mga kapangyarihan, kataasan man, saan ka man ilagay, kababaan, alinmang mga bagay na nilalang, walang makapaghihiwalay sa atin. Saan man tayo ilagay? Sa mataas na lugar, sa mababang lugar, sa kamatayan, sa buhay, walang makapaghihiwalay sa atin. Kung ginto ka, eto yung mga apoy ng kapagsubukan. Ano ngayon ang mangyayari sa iyo? Magtatagumpay ka ba? Nasa sa iyo na yon. Nasa sa iyong pagsusunod. Kaya susubukan tayong lahat. Ako'y nasubukan sa bundok na ito. 6 na taon sa 2 bundok. Ginto ba ang inyong pastor? Kaya ako'y tinawag na hinirang na anak pagkatapos ng kapagsubukan ito, sapagkat ginintuan ang sinabi kong susunod ako sa iyo. Kaya ako'y naririto at nagsasabi sa inyong, kayo rin dadaan din sa mga bagay na ito. Baka hindi kapareho katindi ng nadaanan ko. Pero nevertheless, dadaan din kayo. Ano ang aking masasabi sa inyo, mga kapatid? Abutin ninyo ang pinakapremyo natin, buhay na walang hanggan, para matupad sa inyo ang Apokalipsis 21:7. At sinabi ritong, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito.
at ako'y magiging Diyos niya, siya'y magiging anak ko. He that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he shall be my son. Ang magtatagumpay, magmamana ng lahat ng bagay. Siya'y magiging anak ko, ako'y kanyang magiging Diyos. Ngayon, sa paglakad ninyong espiritual, nakita niyong pamantayan ay ang pagsisisi, pagsuko, susubukan ang iyong sinabing ikaw ay susunod sa kanyang kalooban, siguruhin mong ikaw ay genuine, isa kang ginto, totoo ka, hindi ka mababaw, kundi malalim, sincero ka sa sinabi mo, at itimo mo na sa isip mo, walang apoy na makapaghiwalay sa akin, bagkos, lalo akong kakapit sa kanya, lalo kong panghahawakan ng sinabi niya, lalo akong susunod sa kanyang mga kalooban, anuman ang dadaanan ko, mataas, mababa, kamatayan, buhay, pag-uusig, kapisan, tabakman o kamatayan o panganib, walang makapaghihiwalay sa akin sa Kanya. Mga kapatid, pag tayo tumungtong sa tunay na pamantayan ng kaligtasan, wala tayong dapat alalahanin. Ang lahat ng mangyayari sa atin, ito'y para sa ating sariling kabutihan at sariling paglago sa espiritual na paglalakad kasama ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak. Naway nakapagpala sa inyo at nakaparagdag sa inyong kalaman ang mga mana ng kapahayagang ito hanggang sa susunod nating paglilingkod sa mga mana ng kapahayagan at mga serye ng ating mga aralin. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga Kingdom Citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quiboloy.